No, star witness? Ano ka? Hindi, mantakin mo ha. Yun pa pala ang plano daw, sabi nito ni Amy. Yun ang pinakaplanong gawin, star witness. Ikaw ang pinuno ng katarantaduhan, ikaw ang star witness. Hindi ko alam. Inisip ko nga nung aking pinagbumulay-mulayan tong sinabi niyang star witness. So, ibig mo bang sabihin? Kasi, pag sinabi mong star witness o di kaya state witness, ikaw yung meron pang mas mataas sa'yo na isusuplong ka. Yeah? Meron ka pang mas mataas na ituturo kung sino. Sino pa ba yun? Sino pa bang mas may makapangyarihan kay speaker na magdikta pagdating sa budget? Walang iba kung hindi yung presidente. Hindi kaya galit na galit itong si Amy kasi tatamaan yung kapatid niya? Mapapahiya yung pamilya na naman nila? Kaya galit na galit siya, tinuturo niya na to si Romualdez? Hindi, isipin nyo lang yun pagmulay-mulayan ninyo. Kaya ilalaglag na nila sa bangko supposedly si Romualdez. Kaya lang, maiskandalo pa rin yung pamilya nila kung sakasakali na gawin nilang tutol sila sa pagiging star witness puno ni Romualdez, di ba? Sino ba may kasalanan nitong lahat to? Di ba yung kapatid mo? Ba't wala kang, ganun ba ang dynamic nyo sa pamilya nyo? Bakit mo, ate ka, bakit mo pinapayagan yan? Diba, bakit mo inaalaw yan na yung kapatid mo, puro kabalastugan ang ginagawa? Kasi remember, sorry to say maganda yung sinasabi ni Amy. Okay, maganda yun. Kaya lang, puro ganun yun eh. At alam natin ay for the views lang. Yan ang ating i-expose dito. Doon lamang tayo sa pawang katotohanan at sabi nga ng banateros, pag tama palakpakan at pag mali banatan. Ayun. At ito na nga pag-usapan na natin na una sa lahat bago tayo magsimula pala ay gusto ko lamang humingi ng paumanhin sa inyo. At itong mga nakaraang araw tayo po ay medyo sinisipon-sipon, ginubo-jubo-jubo, kaya hindi po tayo nakapag-video. Alam nyo naman si Banatbay, medyo nagkakaedad na. Kung hindi nyo na itatanong, tayo po ay may edad na. Mukha lang po tayong bata, press na press, pero sa totoo lang medyo may edad na po tayo. Kaya pag tayo medyo tinatamaan na, alam mo naman ngayon, sabi nga nila, flu season. Anong flu? Flu season ngayon. Pag panahon ng ganito, pagka nagkasipon tayo, medyo nag-iingat-ingat tayo Kasi delicates, alam mo naman, konting dire-diretso na po yan sa ating asthma. Kaya nag-iingat po tayo. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga may init na balita. Una-una dito kay Bato. Naku po, Bato! Mukhang sabi nga ni Remulla meron siyang source, third source, fourth source, at kung ano-ano pang source. Pero gayon pa man, wag tayo bulol naman ako, magpakampante. Yan. Kasi alam nyo, bakit to? Alam naman natin si secretary, hindi pala secretary, ombudsman na siya ngayon Hindi ko alam paano nangyari yun. Ombudsman Remulla ay nagpakalat di umano ng fake news kasi nga di ba, sinasabi niya meron daw siyang nakita from the ICC. Ngunit datapot subalit, yung ICC naman, sinabing wala. Di ba? So, isa sa kanila nagsisinungaling doon. Malamang sa mas malamang, si Remulla yun. Di ba? So, mismo nga ang kapatid niya, tinabla siya, sinasabing wala pang official document. So, ngayon, biglang hihirit na lang si Ombudsman Remulla. Hindi, meron ako. Nandito sa akin, nasa akin. Alam mo yung mga ganitong tao, yung huli mo na sa akto na nagsisinungaling, ayaw pang umamin. Alam mo yung mga jowa ninyo, nahuli nyo na sa akto na merong kausap, na merong kachat, o di kaya may kung ano-anong mga picture sa cellphone, nahuli mo na ayaw pang umamin, di ba? Ganyan yung karakaso nito ni Ombudsman Remulla. Huli na, nagsabi ng ICC, wala. Nagsabi yung kapatid niya, wala.
siya pagpipilitan niya pa rin. At sabi niya nga, galing kung saan sa ang source, di ba? Sige, pagbigyan na natin for the sake of discussion. Sabihin na natin meron talaga. Di ba? Ang tanong, yan po ba ay ipapatupad sa kabila ng inilabas ng Supreme Court? Di ba? Kasi kung maalala ninyo, hindi man direktang sinabi ng Supreme Court yung nangyari kay Pangulong Duterte, pero doon nilinaw na palpak, mali at hindi makatarungan at wala sa batas yung nangyaring extradition di umano ni Pangulong Duterte. Although sa totoo lang, sa tingin ko hindi extradition yung kidnapping ang tawag doon. Kaya nga ang ating title ngayon ay pati ba si Bato kikidnapin na? Naku po, patay tayo dyan. O di kaya, Bato, kikidnapin na. Mga ganyang title di ba? Hindi kasi ganun ang ginawa kay Pangulong Duterte. Alam naman natin, sinabi na nga mismo ng Supreme Court, yung ginawang extradition, yung dapat na pag-extradite sa isang tao, sa isang Pilipino, ay dapat dumaan sa tamang proseso. Kay Pangulong Duterte hindi dumaan sa tamang proseso, eto na naman sila kay Bato. Pero sa bagay, sabi nga, ang pakahirap po kasi nito, alam mo naman ang gobyerno natin, gobyerno ng walang hustisya. Ang gobyerno natin, lalong-lalo na yung gobyerno ni Marcos, kung sino kalaban, gipitin. Bahala na sa dulo kung paano nila lulusutan. Ang importante, nandun na. So for the discussion's sake, walang mangyayari. Halimbawa, katulad nito, yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, hindi mo na mabawi yan kasi nandun na yan. Paano mo pa pababalikin dito yan? Wala na sa jurisdiction ng Korte Suprema yan. Kaya sa tingin ko, ito ay aking pananaw lamang bilang isang mamamayang Pilipino. Yung discussion ng Supreme Court o yung sinabi ng Supreme Court pala, yung parang inilabas na guideline ng Supreme Court about extradition, kaya hindi binanggit doon si Pangulong Duterte kasi para bagang kung sasabihin pa nila na illegal yung sinabi yung ginawa kay Pangulong Duterte, wala rin naman silang magagawa. Kasi wala na sa jurisdiction ng Pilipinas yan. So, para bagang wala nang saysay kung sasabihin pa nilang ganon, di ba? Ay, gayon pa man, yung mga susunod, malaking nahong bagay yung binigay o yung sinabi ng Supreme Court. Ang tanong, gagawin kaya? Magre-risk kaya itong demonyong gobyerno na ito na ulitin yung ginawa nilang kademonyuhan noon? O hindi na nila uulitin ito dahil naglabas na Supreme Court ng guidelines sa pag-extradite? Hindi natin alam. Pero gayon pa man, tingnan natin ng mga kaganapan kasi nakakagulat Ito kung papansinin ninyo, with all the issue of corruption, with all the issue of flood control project na tinutumbok na unti-unti si Marcos, unti-unti na lumalabas at nalilink sa Malacanang ang issue ng flood control, unti-unti rin silang naglalabas ng kung ano-anong issue. At ngayon, sa tingin ko, isa sa pinakamabigat na issue ngayon kasi laman siya ng lahat ng media, di ba? Ang focus ng media kay Bato. Tanginang yan, nagkabaha-baha na, ang focus pa rin ng mga media kay Bato. Akala mo naman, may kapangyarihan pa si Bato ngayon para sabihin na natin mag-implement ng tokhang. I mean, okay sana kung si Bato pa ang PNP chief. O maaring mag-focus tayo doon kasi kung pinagbibintangan ninyo na gumawa ng EJK at baka magpatuloy. Wala na Hindi naman na PNP chief si Bato. So, malabo na yung sinasabi nila magpatuloy. So, in other words, walang urgency yung i-discuss yung kay Bato. Ang urgent ay itong matter ng flood control. Bakit to kanyo? Kasi mayat-maya ang bagyo. Hindi yun natigil ang bagyo. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan talagang tumbukin kung sino ang pinakamisala dito sa issue ng flood control. Tandaan natin, mga kababayan, kung bakit naungkat tong putang inang flood control na ito. Alam niyo kung bakit? Nagsimula yan sa pagyayabang ng presidente ng Pilipinas.
na si Marcos that sinabi niyang 5,500 flood control. Tapos, langit na mismo ang nagpahiya sa kanya kinabukasan. Dahil sa kalagitnaan ng pagyayabang niya na may flood control na 5,500, kinabukasan binagyo, bumaha. Doon pala makikita mo na may galaw na ho talaga ang langit para patunayan na, uy, kayo ay mga kurap, wag kayo, umayos na kayo. Di ba? Tapos ngayon, siya pa ang may karapatang magalit. Nung nagalit daw si Governor Pam ng Cebu, sabi niya, ay ganyan din na nararamdaman ng presidente. Gago! Alam mo, una-una, wala ho sa local government ang solusyon. Kasi ang project, ang mga proyekto, nanggagaling po yan sa national. Alam naman natin lalong-lalo na si Governor Pam, oposisyon yan, maka Duterte yan. Imposibleng suportahan yan ng national government. Pero yung sasabihin mong nagagalit ka, ay isang malaking katarantaduhan yun para sa presidente. Kasi si Pam, magagalit siya kasi wala siyang magawa. Umaasa na lang siya sa national government. Ikaw, presidente, may hawak na national government, magagalit ka? Ikaw ang may kapangyarihan na magsaayos ng Pilipinas. Nasa iyo ang execution, kaya nga executive ka Nasa iyo ang DPWH. Nasa iyo ang lahat ng budget. Tapos magagalit ka. Anong pakialam namin sa galit mong animal ka? Di ba? In totoo, anong pakialam namin dyan kung galit ka? Ang kailangan namin, action mo. Hindi yung emosyon mo. Anong pakialam namin sa emosyon mo? Magalit ka, galit ako. Ano ka, sinto-sinto? Nagagalit ka sa katarantaduhan ng ahensya mo? Alam mo yun, magalit ka kung yung galit kasi may isang hindi tumupad ng kanilang gawain na hindi mo kontrolado. Pero kontrolado mo yan, nagagalit ka. Magalit ka sa sarili mo. Di ba? Pagsabihan mo yung sarili mo. Tapos ngayon, biglang ang issue na ay si Bato. Ang lahat ng laman ng social media, lahat ng media, si Bato ang focus. Hindi uma-attend, hindi pumupunta sa session si Bato. Wala sa Senado si Bato. Bato, Bato kayo talaga. O ito ha. Panoorin nyo ito, tingnan natin at reaksyonan natin ito. Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo. Pareho, ibig sabihin, kikidnapin din. Kikidnapin din daw. Inamin. Hindi kasi, ang opinion namin, kinidnap si Pangulong Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso. Mantakin mo, hindi dumaan sa sarili nating korte. In-implement nyo ang isang warrant na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Putang inang batas yan. Wala na yan Paso na yung batas na yan. Hindi na tayo sa ilalim ng ICC, pero in-implement ninyo. Ang tawag diyang kidnapping. Di ba? Halimbawa lamang. Maynila, meron silang ordinansa. O by the way doon sa mga nagrereklamo ng ordinansa tungkol sa balaklava, bawal na magsuot ng balaklava tsaka helmet daw. Mali ang inyong intindi. Panoorin nyo yung paliwanag nung isang vlogger dyan na in-interview niya yung head ng kapulisan. Alina doon. Bawal ang makasuot ng helmet at balaklava. Yung balaklava yung parang ninja, di ba? Yung sinusuot para hindi bumaho yung helmet. Bawal ang nakasuot na ganon pag bumaba ka na ng motor. Nagigets ninyo? Kasi may mga nagagalit, ba't ganyan si Isko, ganyan, ganito, bakit yung hindi po, ang pinagbabawal po doon, pag bumaba ka na ng motor, dapat tanggalin mo na yung helmet mo, tanggalin mo na yung balaklava mo. Sa totoo lang, may mga pasaway kasi talagang ganyan. Tamad. Papasok, ako nga may sinisita ako Papasok ng convenience store, naka-helmet, utang inang yan, gago ka ba? Kung hold upin mo. Kaya doon, pinagbawal na yan. O di kaya yung
kahit tanggalin yung helmet, nakabalaklaba, kasi tinatamad tanggalin yung balaklaba. Kasi sa totoo lang, honestly, nakakatamad naman talaga. Bilang rider, kahit ako, tinatamad na ako minsan dahil magsusot ka ng balaklaba, ang hirap-hirap, tapos susot mo yung helmet, di ba? Kaya lang, for the safety ng Maynila, ang ginawa nila, gumawa silang ordinansa na kailangan tanggalin mo pag bumaba ka na. Kasi ang batas, sinasabi lang, magsuot ka ng helmet pag magmumotor ka. Pero pag baba mo ng motor, pagbaba mo, hindi ka pwedeng tumayo-tayo doon na naka-helmet. Tapos nakabalaklaba. Bawal na yun ngayon sa Maynila. Kailangan tanggalin mo na. Diba? Anong punto ko dito? Ganire. Halimbawa lamang, isang parte, o kunwari, First District of Caloocan. First District of Caloocan ay naging Maynila na. Sinakop na kunwari ng Maynila. Tapos nagkaroon ng ordinansa ang Maynila na sinasabing, pag bumaba kayo ng motor, kailangan tanggalin ang helmet at saka yung balaklaba. Di ba? Papatupad ngayon. Kasi halimbawa lamang po ito yung First District ng Caloocan, nasa ilalim na ng Maynila. Halimbawa lang. Tapos, biglang nagkaroon ng desisyon ng kung anumang korte at sinasabing, yung First District ng Caloocan ay ibabalik na sa Caloocan. Wala na sa jurisdiction ng Maynila. Halimbawa lang, may ganong desisyon ng korte. So, ibig sabihin, balik na ngayon ang mga ordinansa ng First District doon sa ginawa ng ordinansa ng Caloocan Local Government. Therefore, kung merong batas na anti-balaklaba o anti-helmet law na pinatutupad ng Maynila, halimbawa lang, yung pagbaba mo, kailangan tanggalin mo. Hindi mo na ngayon pwedeng ipatupad doon sa First District ng Caloocan. Bakit, kanyo? Kasi nga, hindi na sakop ng Maynila. Tama, mali? Sagot lang, simpleng-simple. Tama, mali? Di ba? Halimbawa lang, kung merong anti-karaoke, hindi ko alam kung may ganun, ha? Kunwari may anti-karaoke bill, ordinance, ang Maynila, na hanggang alas 10 lang, pwede mag-karaoke at magsisigaw dyan. Ngayon, since wala na yung First District ng Caloocan, napunta na sa Caloocan, hindi na ngayon sa Maynila, hindi mo pwedeng ipatupad yung ordinansa na yon doon sa dati mong nasasakupan. Tama, mali? Di ba? Ganon din po kasimple yung sa ICC. Hindi na tayo nasa ilalim ng ICC. Tama, mali? Bakit mo ipatutupad yan? Bakit mo ipatutupad? Simpleng-simple lang di ba? Bakit nyo ipatutupad dyan ngayon kay Bato? Ginago nyo na nga si Pangulong Duterte, gagaguhin nyo pa si Bato uli. Sa kabila ng paglabas ng Supreme Court ng guidelines to how to extradite. Di ba? Ngayon, eto na naman kayo. Sasabihin nyo kung ano yung ginawa namin kay Duterte, ganun din ang gagawin namin kay Bato. Yan ang sinasabi ngayon nitong secretary ng DILG, nagkataon si Remulla. Bakit ang mga Remulla sablay talaga, no? Hindi, Ang tagal-tagal na niya sa Cavite, wala naman nangyari sa Cavite, gulo-gulo pa rin wag niyo sabihin, ang dami kong kaibigan dyan sa Cavite. Sabi nila dyan, dami pa ring adik dyan. Ang dami pa ring kamote rider. Hindi ako nagsasabi sa akin yung mga taga Cavite, ang dami pa ring sugalan daw dyan. Kayo magpapatunay. Pero ang tagal na nasa ilalim ng Remulla yan. Anyari? Atras sa testimony. Naku po, patay ka. Sino naman kaya ito? Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Nako, patay tayo dyan. Isa-isa yan. Nako po. Na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Nako, anong tinutok dyan? Delicate yun. Ano kaya yung tinutok? Kung sino ito? Alam na ninyo. Pero nakakatakot yun, Mantakin mo, Tinutukan daw.
na yung pamilya tinakot. Nung tinanong, hindi kasi doon sa isang interview, pinangalanan niya na eh. Grabe, no? Natawa ako doon. Alam niyo kung bakit? Ang haba nung sinabi nung reporter about the argument of Attorney Torion regarding doon sa wala pang IRR, implementing rules, di ba? Kung papaano yung extradition, kung papaano yung batas na yon na ipapatupad. Kasi ganun yun eh. Halimbawa, di ba? Yung anti-dynasty law, batas na yan eh. Pero bakit hindi may patupad? Kasi wala pang implementing rules. Ganon din ito. Wala pang implementing rules po ito. So hindi pa ho alam paano ito ipatutupad. Matinding usapin po 'yun. Pero ang follow-up question ng reporter, asan si Bato? Di ba pansinin niyo, asan si Bato? Ba't hindi mo sana finalo up mo yung kung gano'n, ano pala ang magiging basihan ng DOJ para arestuhin si Bato? Sana gano'n eh. Wala eh. Ang tanong, asan si Bato? Halatang this is a optics lang na para bagang ipitin natin si Bato, idiin natin na hindi hanggang tinan mo palalabasin, nagtatago na si Bato tumatakas sa batas, tapos magkakaroon na ng argument dyan that fleeing is an act of guilt. Alam mo yung mga gano'n na, para bagang pag-usapan natin si Bato, mawala na doon sa issue ng flood control. Alam mo, pero ako, bilib ako dito bilib ako dito kay Amy Kung, baka akala ninyo kung siya na rin ang pinapa-arrest. Hindi kasi, sorry magagalit sa akin yung ibang mga Iminatics. Okay naman yung ginagawa ni Amy na nag-iingay din siya. Kaya lang kasi, laging pumapasok sa utak ko lang. Ewan ko sino ba may kasalanan nitong lahat to? Di ba yung kapatid mo? Ba't wala kang, ganun ba ang dynamic niyo sa pamilya niyo? Bakit mo, ate ka, bakit mo pinapayagan yan? Di ba, bakit mo inaalaw yan na yung kapatid mo, puro kabalastugan ang ginagawa? Kasi remember, sorry to say maganda yung sinasabi ni Amy. Okay, maganda yun. Kaya lang, puro ganun yun eh. Nagigets nyo ba? Puro ganun lang yun. Bakit hindi mo kausapin yung kapatid mo ng masinsinan at talagang talakan mo? Kasi habang binibira mo yung mga tauhan ng kapatid mo, sa'yo sumesemplang, sa'yo bumabalik lahat. Bakit? Kasi tauhan ng kapatid mo, walang... ganun na lang ba yun? Di ba po, yun lang sa akin eh. Ganun na lang? Wala na ba tayo magagawa dyan? Although, for the sake of pinapalakpakan naman natin yung ginagawa niyang pag-iingay. Kaya lang siguro, mas maganda yung pag-iingay na yan, aluan mo ng aksyon. Pumunta ka sa Malacanang, lumusob ka, talakan mo, sabihan mo yung kapatid mo, bumaba ka na sa pwesto, wala kang kwenta. Ganon. Di ba? Kung siguro ganon ang gagawin mo, medyo matutuwa pa ako sa'yo ng todo-todo. Pero wala eh. Wala akong nakikitang puro lang sat-sat eh, ika nga. Sana lang naman. Anyway, nabanggit niya dito yung kay Gutesa pag-usapan na natin kung ano ba yung nasagap na balita nito ni Senator Amy tungkol po kay Gutesa. Star witness? Ano ka? Hindi, mantakin mo Yun pa pala ang plano daw, sabi nito ni Amy. Yun ang pinakaplanong gawin, star witness. Ikaw ang pinuno ng katarantaduhan, ikaw ang star witness. Hindi ko alam. Inisip ko nga nung aking pinagmumulay-mulayan tong sinabi niyang star witness. So, ibig mo bang sabihin? Kasi, pag sinabi mong star witness o di kaya state witness, ikaw yung, meron pang mas mataas sa'yo na isusuplong ka.
Meron ka pang mas mataas na ituturo ko sino. Sino pa ba yun? Sino pa bang mas may makapangyarihan kay speaker na magdikta pagdating sa budget? Walang iba kung hindi yung presidente. Hindi kaya galit na galit itong si Amy kasi tatamaan yung kapatid niya? Mapapahiya yung pamilya na naman nila? Kaya galit na galit siya, tinuturo niya na to si Romualdez? Hindi, isipin nyo lang yun na pagmulay-mulayan ninyo. Kaya ilalaglag na nila sa bangko supposedly si Romualdez. Kaya lang, maiskandalo pa rin yung pamilya nila kung sakasakali na gawin nilang tutol sila sa pagiging star witness puno ni Romualdez, di ba? Malalaglag at malalaglag pa rin. Kasi, ngayon, natahimik. Ibig sabihin, walang pag-aakusa. Mantakin mo ang laking iskandalo na to. Walang nag-aakusa na, yung taong bayan, alam ng taong bayan, na hindi lang si Zaldico, alam ng taong bayan na pati si Romualdez at pati si Marcos. Pero etong pagpapalusot nila na para bagang si Romualdez lahat ang may kasalanan at wala yung kanilang kapatid. Ewan ko I don't think na loloko pa mga Pilipino. Siguro yung mga katulad na lang ni Auntie Claire tsaka yung mga bayaran nilang vlogger, sana totoo. Hindi, alam mo, sa tingin ko, tama naman yung sinasabi niya. Maraming abogado sa loob ng Malacanang alam nila na palpak itong nangyayari na ito. Pero, kasi it's not just knowing sa akin sa aking pananaw, hindi lamang po yan sa kung ano yung kaalaman mo, alam mong mali. Ang tanong dyan is, kung kaya mo bang panindigan yung consequence kung ikaw ay maninindigan. Mahirap po kasi yun. May consequence po Sometimes, playing safe na po yung iba dyan. Takot. Kasi pagka, alam mo, itong ginagawa kay Bato, ito po pananakot po Pananakot po ito na kung sino man ang papalag sa administrasyon na ito, ang kakahatnan nyo, si Pangulong Duterte. Kung ang kakahatnan nyo, katulad nila Bato. Kasi pansinin ninyo lahat inuusig. Lahat ng kumontra sa gobyerno, kahit nga hindi maka-Duterte, like Villanueva, Chis Escudero, di ba? Lahat yan, hindi naman maka-Duterte yan Pero bakit inuusig? Kasi inu-oppose mo sila Nilalabanan mo sila. Ngayon nga, di ba, lumabas yung, I think yung complaint, yung demanda against Kiko Barsaga. Di ba? Porket nag-iingay si Kiko Barsaga, ididemanda na rin nila. Tapos yung ang dun, sedition, parang hindi naman nag-aya kasi pag sinabi mo sedition, magrebelde, humawak armas, maggawa ng chaos. Ang sinasabi lang naman paulit-ulit ni Kiko Barsaga, yung pumalag ka, lumaban ka sa katiwalian, di ba? Pababain mo. Hindi ho sedition na sabihin mo kay Marcos, hoy, mag-resign ka na Marcos, wala kang kwenta. Hindi ho sedition yun. Ang sedition yung magrebelde tayo, sugurin natin na Malacanang, ganunin. Yan ang sedition. Pero wala naman sinasabi ang pinabababa niya. Oo. Ano ngayon? Opinion niya yun Wala namang masama kung pababain mo. Sabihin mo, hoy Mr. Marcos, hindi ka na sapat sa panunungkulan mo. Hindi na tama yung ginagawa mo. Bumaba ka na sa pwesto. Walang sedition dyan. Lalo na yung inciting to sedition. Di ba? So yung alam naman natin, yung ginagawa katulad ni kay Bato, kay Kiko Barsaga, ayan pananakot para bagang wag kayong pumalag kung ayaw ninyong matulad sa ganito. Di ba? Yan ang nila It will take time. Actually, ginawa na nila yan. Hindi lang nagtagumpay yung naalala nyo yung sedition case ni Torre. Hindi lang nagtagumpay yun Pero tinakot nila. Dami nilang tinakot Actually, sa SMNI unang ginawa yan. Di ba? Sinampulan nila ang media. Mantakin mo, sabihin na natin, ganun, ni Marcos, na media ay yung SMNI. Nagkaroon lang ng espasyo si Marcos, ayaw sa iba, di ba? SMNI lang. So, nung sinampulan nilang SMNI, na tanggalin sa himpapawid, nung sinampulan nila si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, na usigin, hindi ho yan dahil guilty si Pastor, hindi.
O guilty ang SMNI? Hindi rin. As a matter of fact, may franchise ang SMNI. Pero lagi lang binibiti ng NTC yung kanilang para hindi ng himpapawid, para hindi mag-criticize. At si Pastor Kibuloy, alam nila yung impluensya sa SMNI, hindi lamang po doon sa mga supporter ni Pangulong Duterte. At alam siguro nila, iniisip nila, financier si Pastor Kibuloy na mga Duterte, kaya ginipit. Ayan o, pagbibigay example lamang. Kasi sa mga negosyante, takot ho ang mga negosyante. Alam mo nila, at sigurado naman ako, nabanggit naman ni Pangulong Duterte yun, na si Pastor Kibuloy ang isa sa tumulong sa kanya para manalo sa kampanya. At nung ginipit yan, para bagang sinasabi sa taong bayan, lalong-lalo ng mga negosyante, huwag niyong tutulungan ng mga Duterte kung ayaw ninyo maging ganito. At si media naman, huwag kayong maging ganitong klaseng media, yung nagbibigay ng tamang impormasyon at nagbabatikos kung ayaw ninyong matulad sa SMNI. Yan yung kanilang pattern. Basta may bumatikos, bibigyan nila ng matinding kahit nga sa social media, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, sinampulan nga tayo ng ilang demanda eh. Sinampulan ho tayo ng kung ano-anong pag-uusig. Sinampulan ho tayo ng ilang nilang mga troll na nagbabanta. Alam mo, dami-dami nagbabanta sa akin troll, ha? Naku po, kung alam nyo lang. Ang dami ko nang ni-report sa otoridad tungkol dito ho, na yung otoridad naman sana bigyan pansin, di ba? Sana lang sana po. Pero gano'n wala tayong magagawa, ganyan talaga eh. Pero sabi ko nga, alam naman ng mga tao na nasa Malacanang na mali ang ginagawa ng amo nila. Pero ang problema, walang mga bayag. Yun ang totoo. Wala na tayong masasabi mong bayani. Kulang na ho ang bayani sa Pilipinas. Wala na. As in nga na tayo sa bayani sa Pilipinas. Ewan ko ba kung asa na yung mga bayani sa atin. Sana lumabas sila sa November 16. Sana sila ay magsabi na ng totoo sa November 16 to 18 na rally ng iba't ibang grupo. At ang isa sa malaking grupo dito ay yung INC po. Sana magkaroon na po ng bayani na magsasabi ng katotohanan sa nangyayari sa gobyerno. Hindi lamang po yung, alam namin mali ang aming presidente. Ganun. Ayun, tama yun. Tumbukin ako sino dapat tumbukin. So, abangan natin yan sa Bernes. Naku po. Sinasabi nga ni, ito daw ay delicates na ho. Ibig sabihin binantaan daw ang buhay ni Gutesa para po bumaligtad. Tingnan natin kung babaligtad. Kasi, ewan ko sa tingin ko para bagang, kumpirmado na eh. Para kaya kumpirmado na babaligtad talaga eh. Di ba? Nako, ewan ko. Sana naman. Sana hindi madala si Gutesa dahil, ay nako. Ayoko na lang magsalita. Mahirap na. Hindi kasi, alam mo mga kababayan, yan na lang yung ating inaasahang bayani. Di ba? Yan na lang yung inaasahan nating bayani na sana naman talaga bagang maging bayani na po siya at sabihin niya na talaga kung ano yung nalalaman niya. Kumpletong detalye. Kaya lang kung babawi, maintindihan naman natin dahil syempre, unahin mo muna ang safety ng iyong pamilya. Di ba? Safety muna ng pamilya mo. Pero gayon pa man, I hope that he would consider to be the hero that would make this government a pass. Labo nun. Basta bahala na kayo mag-explain. Hindi. Ay, tayo ingat-ingat lang din. Anyway, ito. Kawa lang ako dito Kasi, merong isang congressman na hindi kumagat ang tao doon sa kanyang planong siraan ang mga Duterte. Bakit? Kasi sa lahat ng survey, pag inalalagay ang mukha niya at ang mukha ng ipis, mas binoboto pa yung ipis kaysa sa mukha niya. Tapos, ano mas gusto nila?
yung may basura o yung mukha niya. Mas gusto pa nila yung may basura kaysa sa mukha niya. Hindi kumagat po yung yan. Itong pagmumukha na to, hindi ho kumagat sa taong bayan. Diba? Sinishare-share niya pa na kesyo meron daw siyang ang Davao region daw pero ang punteriya naman is Davao City. Epicenter umano ng ghost project sa Mindanao. Diba? Kesyo bagamat nakita ang ilan sa distrito ni Representative Paulo Duterte, di raw niya pinupuntirya ang kapwa kongresista. Kasi nga po mga kababayan, hindi po kumagat ang tao doon sa Dolomite niya issue niya. So eto na ngayon ang kanyang bagong issue, 'di ba? Yung issue na kung saan ay alam mo na, issue niya dito ay etong Davao daw. Tapos hindi sabihin na natin yung Davao region, yung mga nawala naman sa Davao City kasi malinaw sinabi ng DPWH na kumpleto. Ang sabi nito ni Ridon kesyo substandard daw yung mga ginawa, pero pag titingnan mo naman ang Davao City, hindi substandard, di ba? Tapos hihirit pa yung Malacanang kasi hindi naman daw bumabaha. Hindi daw binabagyo pa kaya hindi bumabaha. Alam mo, dinadaanan ho yan. As a matter of fact, may mga video pa nga lumabas na bumaha. Kasi hindi mo naman talaga maiiwasan ng baha. Kahit sa Japan, bumabaha. Ang point dito, mabilis bang nawawala? Yan ang point dyan Kasi yung baha, syempre, iba kasi yung, di ba yung flood control? Kinokontrol niya yung flood. Yung mga pumapasok, ganyan. No? Ganon din sa Davao. Walang pumapasok. Nakokontrol niya. Meron man, unti-unti lang. Pero syempre, may ulan pa rin. May manggagaling pa rin tubig galing sa langit. Hindi mo naman pwedeng flood control, pati sa langit, lagyan mo ng building. Lagyan mo ng wall. Sinong tangang makakagawa nun? Tama, mali. So, ibig sabihin, kahit pa paano may tubig pa rin. So, hindi mo maiiwasan na magkaroon pa rin ng maliit na baha. Nagkakaroon pa rin sa Davao. Pero mabilis humupa. Bakit? Maayos kasi ang drainage system nila. Titingnan mo nga yung mismong coastal nila, napakaganda, parang nasa China. Alam mo yung, di ba, nagpunta kami dyan from Hangkang to Macau. Yung Hangkang to Macau, ang haba. Kasi dati, naalala ko nung panahon ko noon, nung hindi ko pa nadidiscover ang Japan, ako pa talaga nakadiscover. Hindi ko pa nalalaman yung kagandahan ng Japan noon. At saka hindi ko pa alam paano kumuha ng visa noon. Dagi ako sa Hong Kong noon. Every Christmas and New Year, diyan kami nag-New Year, doon sa para mga paputok dyan yung sa may dagat. Yan. Diyan kami. Tapos, gustong-gusto ko pumunta na Macau kasi maganda daw doon. Kaya lang, bangka o boat. Medyo ako sa boat Nagkaroon ako ng trauma nung bata ako sa boat na sumusuka-suka ako Kasi yung malapot na suka, halo-halong kulay. Sorry sa mga kumakain Pero totoo po, nangyari po nun, ayoko pumunta. Alam mo ngayon, nung huli namin pagbalik, hindi mo na kailangan sumakay ng boat o bangka. Hindi pala bangka. Anong tawag doon? Basta ferry. Yan. Hindi mo na kailangan sumakay ng ferry. Kasi yung bridge, may bridge na pumapasok sa ilalim ng tubig. Grabe yung bridge dyan. Ang galing. Yeah? Tapos pag nakita ko personal dumaan kami. Yung parang sa coastal sa Davao. Ang lupit. Sabi ko nga, kakaiba itong Davao I mean, it's a city. We know that. It's a city but it's far from Luzon. So, minsan may isip mo, probinsya yan, hindi maayos. Kasi ganun tayo, may thinking tayo aminin na natin tayo mga taga Maynila, medyo may yabang din tayo feeling natin Maynila lang ang malunsod. Yung Metro Manila lang ang malunsod, merong kasaganaan, ika nga. Pero hindi sa Davao magugulat ka. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, bigyan mo siguro ng 5 to 10 years, sobrang lupit na ng Davao. Baka yan ang parang maging sentro ng kasi investor, maganda ang kanilang dyan, ang kanilang feeling nila, especially yung sa safety and yung sa crime,
Mababa ang crime, maganda ang safety diyan, 'di ba? So yung mga investor, maganda yung confidence sila na, oy, sigurado ito, maganda negosyo dito. Ganun eh. Kaya ngayon niya, nalalagpasan na ng income, nalalagpasan na ng kung ano-ano ang Metro Manila ng Davao City. Pero darating talaga ang panahon na sobrang niya ng puputok. Maniwala kayo sa akin. Gawin yung presidente si BP Sara Duterte, hindi maiiwan ng Maynila, Metro Manila. Yan ang totoo. Kaya nga, etong si Ridon, walang naniniwala dito. Oh, eto. Di ba sinabi ko naman sa inyo, napaka-bitter nito dahil sinibak to ni Duterte noon. Sinibak ito. Brad, sinibak. Bakit? Ang gastos ng ahensya niya. Ilang beses nagbakasyon, sa ilang buwan lang yun, nagbakasyon. Kaya sinibak ho ito, mga kababayan. Sinibak ho ito. Okay? Linawin natin na sinibak ho ito. Kaya nga, isipin nyo ang party list niya ay Bicol. Ang supposedly dapat pinaglalaban niya, pinagtutuunan niya ng pansin ay Bicol. Bakit nasa Davao siya? Ang utak niya nasa Davao. Kasi nga po, pag ikaw nga naman napag-iwanan, ano ibig sabihin? Parang jowa. Pag ikaw iniwan ng jowa, bitter ka sa jowa mo. Panay ang tingin mo doon sa kanyang IG o kaya sa kanyang TikTok. Titingnan mo, mas pogi kaya yung naging jowa niya ngayon? O mas kaya, tingin ka ng tingin, hindi ka makamove on. Yeah? Galit na galit ka kasi iniwang ka. Ginosting ka, kaya titingnan ko nga. Tinan mo, mas pogi naman ako doon mas may pera naman ako doon O di ba? Ganun ka kasi, bitter ka. Kasi dapat ang focus mo, Bicol. Kaya ka nga naging representante ng Hindi ka naman senador eh. Ang senador, ang concern national. Ikaw ay representante ng Bicol. Ano kay regional ang party list mo? Tapos napunta ka na sa Davao? Diyan pa lang alam mo ng bitter tong animal na to eh. Gago! Kasi bantakin mo una biglang nasa Maynila siya. Tiningnan niya yung Dolomite. Di ba? Kasi ginawa ni Duterte, mananagot daw. Hindi kumagat ang tao sa katarantaduhan nito. Ano ginawa ngayon? Napunta na siya sa Davao. Hindi naman ako sa Davao pero meron kasi sabit din yung Davao City, yung sa distrito ni Pulong Tingnan mo na. Diyan pa lang, obvious na yung kabiter mo Hindi mo yan linya, hindi mo yan lugar, hindi mo yan dapat iniisip. Ang iniisip mo dapat yung Bicol, pero napunta ka sa Maynila, napunta ka sa sa Davao region. Ano ang parehong puntirya? Duterte. Bakit? Sinibak ka kasi ni Duterte. Gago! Diba? Humirit na naman itong bitter na congressman na ito. Oh, Jesus. Kaya,